Sa isang tahimik na baryo, kung saan karamihan ng mga bata ay naglalaro ng taguan o habulan tuwing hapon, si James ay iba. 7 taong gulang pa lamang siya noon. Ngunit mahilig na siyang maglakad-lakad mag-isa sa paligid ng kanilang bahay. Hindi siya kasing aktibo ng ibang bata sa paglalaro ng mga tradisyonal na laro. Ngunit laging nakikita siyang nakangiti kapag may nakikitang hayop, lalo na ang mga aso. Isang araw, habang naglalakad si James pauwi mula sa tindahan ng kanilang kapitbahay, may narinig siyang mahinang ungol sa gilid ng daan. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng tunog at natagpuan ang isang maliit na aso sa likod ng isang lumang sako. Sugatan ito. Ang balahibo ay gusot at marumi, at halatang gutom na gutom. Tila wala ng lakas ang aso. Ngunit nang makita siya nito, ang mahinang pagwagayway ng buntot nito ay sapat na para mahulog ang loob ni James. Dahan-dahang lumapit si James. "Huwag kang matakot," sabi niya sa mahinang boses. Kinuha niya ang tirang tinapay mula sa plastik na dala niya at inalok ito sa aso. Napansin niyang nanginginig ito habang kumakain. At sa puntong iyon, napagtanto niya na kailangan niyang tulungan ang hayop na ito. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang ina. "James, ano yung dala mo?" tanong nito nang makita ang aso sa kanyang mga bisig. "Nanay, sugatan siya. Wala nang mag-aalaga sa kanya," sagot ni James. "Pwede ko po ba siyang alagaan?" Bagamat nag-aalala ang kanyang ina dahil sa responsibilidad na kaakibat ng pag-aalaga ng hayop, hindi siya nagawang tanggihan ang anak. Sa wakas, pumayag din ito. Binilhan nila ang aso ng pagkain gamit ang ipon ni James mula sa mga bariyang ibinibigay sa kanya bilang baon. Pinangalanan niya ang aso ng Buddy sapagkat nararamdaman niya na magiging kaibigan niya ito sa lahat ng oras. Sa mga sumunod na araw, naging abala si James sa pag-aalaga kay Buddy. Nilinisan niya ang mga sugat nito, binibigyan ng masusustansyang pagkain at tiniyak na may malambot itong tulugan. Sa kabila ng murang edad, naging responsable si James. Minsan, nang makita niyang hirap si Buddy sa paglakad dahil sa sugat sa paa, gumawa siya ng maliit na improvised na bandage gamit ang punit na tela mula sa lumang damit niya. Habang unti-unting gumagaling si Buddy, napansin ni James na tila interesado itong matuto. Kapag hawak niya ang pagkain ng aso, sinusubukan niyang itaas ito at sabihing, "Tumayo ka, Buddy." Sa una, tila nalilito si Buddy. Ngunit sa kalaunan, unti-unti nitong nagawa ang utos. Ang galak sa mukha ni James sa tuwing may natututunan si Buddy ay hindi maikakaila. "Aso lang yan, bakit mo tinuturuan?" Biro ng kanyang mga kaibigan. "Sayang lang ang oras mo, James. Hindi naman nakakaintindi ng salita yan eh." Ngunit hindi nagpapaapekto si James. Para sa kanya, hindi lang si Buddy isang hayop. Isa itong kaibigan na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan at layunin. Masaya siya na gumising tuwing umaga dahil alam niya na may aasikasuhin siyang mahalaga. Sa tuwing naririnig niya ang pagtahol ni Buddy at nakikitang masigla ito, pakiramdam niya ay nagawa niya ang tama. Sa murang edad, natutunan ni James ang kahalagahan ng malasakit, tiyaga at pagmamahal. Mga aral na hatid ng isang asong natagpuan niya sa gilid ng daan. Hindi niya alam, pero si Buddy ang simula ng mas malaki pang misyon sa kanyang buhay. Habang tumatakbo ang mga araw, mas lalong nahuhumaling si James sa pag-aalaga kay Buddy at sa iba pang mga aso sa kanilang lugar. Kahit nasa bahay lang siya, naririnig niya ang tawanan ng mga kaedad niyang bata sa labas habang naglalaro ng patintero o tumbang preso. Ngunit imbis na sumali, mas pinipili ni James na manatili sa likod ng kanilang bahay. Hawak ang tinapay na ginamit niyang reward kay Buddy tuwing natututo ito ng bagong trick. "James, tara dito, tambay tayo sa plaza." Sigaw ng isang batang si Marco, kapitbahay nila. Lumabas si James, hawak si Buddy sa tali. "Di ako pwede eh, tinetrain ko pa si Buddy." Ngunit imbis na sumang-ayon, tinignan lamang ni Marco ang iba pang mga bata at nagtawanan sila.
Train ng train, aso lang naman yan. Di ka na nga naglalaro kasama namin. Para kang matanda. Sabi ni Marco, habang ang ibang bata ay ginagaya ang pagsabi ng sit at roll over na madalas naririnig nila kay James. Napahinto si James at naramdaman niya ang bigat ng salita ng mga kababata niya. Ngunit sa halip na gumanti, tumingin siya kay Buddy na tumingala sa kanya. Tila hinihintay ang susunod na utos. Hindi lang basta aso si Buddy. Sagot niya ng mahina pero malinaw. Kaibigan ko siya. Kaibigan? Nerd! Sabat ulit ni Marco, sabay takbo palayo kasama ang iba. Kinagabihan, habang inaayos ni James ang maliit na kulungan ni Buddy, napansin ng kanyang nanay ang lungkot sa kanyang mukha. Anong nangyari anak? Bakit parang malungkot ka? Tanong nito. Wala, Nay. Sagot ni James, pilit nang umiti. Sabi lang nila, nerd daw ako kasi lagi kong kasama si Buddy. Lumapit ang kanyang ina at hinaplos ang kanyang ulo. James, hindi masamang magmahal ng hayop. Kung yan ang nagpapasaya sa'yo, ipagpatuloy mo lang. Balang araw, makikita nila kung gaano kahalaga ang ginagawa mo. Napangiti si James at tumingin kay Buddy na tila tumatango pa sa sinabi ng kanyang nanay. Sa kabila ng tawanan at pangungutya ng iba, hindi niya kayang iwanan ang mga alaga niyang hayop, lalo na si Buddy, na palaging nariyan para sa kanya. Salamat po, nanay. Saka, salamat din, Buddy. Bulong niya, sabay yakap sa kanyang aso. Sa gabing iyon, mas lalong tumibay ang desisyon ni James na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, kahit pasabihan siyang nerd. Habang lumalaki si James, hindi siya natinag sa pangungutya ng mga kaedad niya. Kahit na tinatawag siyang nerd at aso boy, mas pinili niyang ituon ang kanyang oras sa pag-aalaga at pag-train ng mga aso. Kasama si Buddy, ang kanyang unang alaga, nagsimula si James na magbasa ng mga librong tungkol sa dog training. Hindi siya makabili ng mga bago. Kaya, nanghiram siya ng mga lumang libro mula sa kanilang maliit na pampublikong aklatan. Ang ilan sa mga pahina ng mga librong ito ay sira na. Pero para kay James, ito ay sapat upang matuto. Araw-araw, naglalaan si James ng oras para turuan si Buddy. Mula sa simpleng utos na umupo hanggang sa mga komplikadong tricks tulad ng tumalon at magkunwaring patay. Mabilis natuto si Buddy dahil sa tiyaga at pagmamahal ni James. Sa tuwing magpapakita si Buddy ng bagong natutunang trick, natutuwa si James na parang nanalo siya ng parangal. Dahil sa progreso ni Buddy, naisipan ni James na subukan ang parehong paraan ng training sa iba pang mga asong ligaw sa kanilang baryo. Minsan ay dumadalaw siya sa mga abandonadong lugar kung saan madalas tumambay ang mga aso. Dahan-dahan niyang kinukuha ang tiwala ng mga ito, dinadala ang mga naliligaw na aso sa kanyang bakuran at doon sila tinuturuan. Hindi nagtagal, napansin ng mga kapitbahay ang mga asong alaga ni James. Kahit ilan sa mga dating nanunuya sa kanya ay namangha sa disiplina at kakayahan ng kanyang mga alaga. Isang araw, lumapit sa kanya si Aling Clara, ang kanilang kapitbahay na may alagang aso na sobrang kulit at hindi marunong sumunod. James, baka naman pwede mong turuan nitong si Max. Sabi nito habang hawak ang tali ng isang malaking aso na halos hindi mapakali. Bagamat nag-alangan sa simula, tinanggap ni James ang hamon. Sa loob ng ilang linggo, tinuruan niya si Max ng mga basic na utos tulad ng tumigil, maupo at maghintay. Nang makitang disiplinado na si Max, hindi maitatanggi ni Aling Clara ang galing ni James. Ang galing mo talaga, James. Dapat maging dog trainer ka. Sambit nito. Mula noon, dumami ang mga kapitbahay na humihiling kay James na i-train ng kanilang mga aso. Hindi niya ito ginagawa para kumita. Ginagawa niya ito dahil mahal niya ang mga hayop at gusto niyang ipakita na kahit sino, basta may tiyaga, ay kayang mag-alaga ng mga mababait na aso. Para kay James, bawat alaga niya ay nagbibigay ng halaga sa kanyang buhay. Isang patunay na ang tunay na tagumpay ay nakikita hindi sa papuri ng iba,
kundi sa pagmamahal sa ginagawa mo. Isang mainit na hapon sa plaza, nagtipon ng mga bata sa paligid ng isang malaking puno upang maglaro ng habulan. Si James naman ay nasa isang sulok, abala sa pagtuturo ng bagong trick sa kanyang mga alagang aso, si Buddy at si Max. Sanay na siya sa mga kantsaw ng ibang bata, kaya hindi na niya pinansin ang mga tawanan at bulungan nila sa likuran. Habang naglalaro ang mga bata, isang malaking ligaw na aso ang biglang sumulpot mula sa isang iskinita. Mukha itong gutom, galit at tila natatakot. Tumahol ito ng malakas, dahilan upang magsigawan ng mga bata at magsitakbuhan sa takot. Subalit, ang ilang bata ay hindi agad nakatakbo palayo, at ang ligaw na aso ay unti-unting lumapit sa kanila. Nagbabanta. Nakita ni James ang nangyayari. Hindi siya nagdalawang isip na tumayo at tawagin sina Buddy at Max. Buddy, Max, stay close. Utos niya habang mabilis na lumapit sa gitna ng gulo. Pinanatili niyang kalmado ang kanyang mga aso, na tila alam na seryoso ang sitwasyon. Humarap si James sa ligaw na aso at mahinahong kumaway dito. Gamit ang mga natutunan niya mula sa pagbabasa tungkol sa pag-train ng mga agresibong hayop. Hey, easy ka lang, sabi niya sa malambing na boses. Hindi siya gumawa ng biglaang galaw. Kinuha niya ang isang peraso ng tinapay mula sa kanyang bulsa. Lagi siyang may dalang pagkain para sa kanyang mga aso. At inabot ito sa ligaw na aso. Dahan-dahan. Habang abala ang ligaw na aso sa pag-amoy sa tinapay, pinalapit ni James si Buddy at Max. Buddy, Max, patahanin niyo siya. Utos niya. Sa pagsunod, tumahimik sina Buddy at Max, umupo sa tabi ng ligaw na aso at nagpakita ng magiliw na kilos. Unti-unting kumalma ang ligaw na aso at tumigil sa pagtahol. Ang mga bata na nanonood mula sa malayo ay nagpalakpakan at sumigaw ng tuwa. Ang galing mo, kuya! Sabi ng isa. Ang dating mga kantsaw ay napalitan ng paghanga. Lumapit ang ilang mga bata upang alamin kung paano niya nagawa iyon. Napatunayan ni James na ang pagmamahal at tamang pagtrato sa mga hayop ay kayang magbago ng sitwasyon, kahit na sa mga delikadong pagkakataon. Matapos ang insidente, dinala ni James ang ligaw na aso sa kanilang bahay upang maalagaan ito. Pinangalanan niya itong Hero. Bilang alaala ng araw na iyon, simula noon, hindi na siya tinawag na nerd ng mga bata. Bagkus, kinilala siya bilang James, ang batang mahilig sa mga aso at may kakaibang talento sa pag-aalaga sa mga ito. Sa wakas, natupad ni James ang pangarap niyang magtayo ng isang animal training center. Tinawag niya itong James Haven for Dogs. Isang lugar kung saan hindi lamang natuto ang mga aso, kundi pati ang mga may-ari na maging mas responsableng tagapangalaga. Ang kanyang animal training center ay may kasamang open field para sa agility training, isang indoor facility para sa obedience training at isang maliit na shelter para sa mga ligaw na aso na kailangan ng pansamantalang tahanan. Maraming taon ang ginugol ni James upang makuha ang tiwala ng mga tao. Nagsimula siya sa simpleng pagtulong sa mga kapitbahay sa pag-train ng kanilang mga aso. Unti-unti, kumalat ang balita tungkol sa kanyang kakayahan. Kahit noong wala pa siyang opisyal na pasilidad, pumupunta ang mga tao sa kanilang bahay upang humingi ng tulong. Nang maitatag ang kanyang training center, dagsa ang mga taong nagpatrain ng kanilang mga aso. Mula sa maliliit na tuta hanggang sa mas matatandang aso na mahirap turuan. Lahat ay tinanggap si James ng may dedikasyon at pasensya. Ipinakilala niya sa mga may-ari ang mga tamang paraan ng pag-train, hindi sa pamamagitan ng pamimiliit, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at pagkaunawa sa bawat hayop. Isang araw, isang magulang ang lumapit kay James kasama ang kanyang anak na may special needs at ang kanilang asong si Max, isang golden retriever. Ayon sa mga ito, gusto nilang maging therapy dog si Max upang makatulong sa bata. Tinanggap ni James ang hamon. At sa loob ng ilang buwan ng matyagang training, naging maaasahang therapy dog si Max. Sa unang pagkakataon, nakita ng magulang ang kanilang anak na ngumiti at mas naging aktibo dahil kay Max. Tumago sa puso ni James ang pasasalamat ng pamilya. Simula na maging matagumpay ang James Haven for Dogs,
Hindi tumigil si James sa pagtulong sa mga hayop. Araw-araw, sa pagitan ng kanyang mga training sessions, iniikot niya ang mga kalye sa kanilang lugar gamit ang kanyang lumang van. Sa loob nito, may laging nakahandang pagkain, tubig, leash, at mga gamot na maaaring gamitin para sa emergency rescues. Para kay James, hindi lamang ang mga asong may-ari ang karapat-dapat sa magandang buhay, kundi pati ang mga ligaw na aso na pinabayaan at napabayaan ng tao. Isang hapon, habang naglalakad sa isang iskinita sa gilid ng palengke, narinig ni James ang malakas na pagtatawanan ng mga bata. Sa dulo ng makitid na daan, nakita niya ang isang payat na aso na nanginginig sa gutom at tila takot na takot. Halos kalbo ang bahagi ng kanyang katawan dahil sa mga sugat at peklat, at agad niyang napansin ang mas masakit na kondisyon. Kulang ito ng isang paa sa harap. Habang binabato at tinutokso ng mga bata ang aso, biglang tumahol ito ng malakas. Ngunit halata sa galaw nito na wala itong lakas para lumaban o tumakas. Ang tanawin ay tumama sa puso ni James. Para bang bumalik sa kanya ang alaala ng araw nang una niyang nakita si Buddy, ang unang asong sinagip niya noong bata pa siya. Lumapit si James sa mga bata, gamit ang mahinahon ngunit matatag na boses. Mga bata, hindi tama ang ginagawa nyo. Paano kung kayo ang nasa kalagayan ng aso na to? Alam nyo, kailangan din nila ng pagmamahal katulad natin. Bagamat nagmaktol ang ilan, umalis din sila nang makita nilang seryoso si James. Agad siyang lumapit sa aso. Dumistansya muna siya ng konti, alam niya na maaaring natatakot pa ito. Maingat niyang binaba ang isang maliit na mangkok ng tubig at dog food mula sa kanyang bag. Okay ka lang ba? Hindi kita sasaktan. Mahina niyang sabi habang dahan-dahang inilalapit ang pagkain. Nag-aalangan man, sinimula ng aso na lumapit sa pagkain. Napansin ni James na nanginginig pa rin ito. Kaya, kinuha niya ang isang malambot na kumot mula sa kanyang van at dahan-dahang binalot ang aso nang masiguro niyang hindi ito tatakbo. Pinangalanan niya ang aso bilang George, isang pangalan na nagbigay ng dignidad at halaga sa aso na ilang buwan nang tila wala ng saysay ang buhay. Habang binubuhat niya ito papunta sa kanyang van, naramdaman ni James ang magaan ngunit makahulugang tingin mula kay George, na para bang nagpapasalamat ito sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Pagka-uwi sa training center, agad niyang nilinis si George at sinuri ang kondisyon nito. Kinailangan niyang dalhin ito sa veterinaryo kinabukasan para sa mas detalyadong gamutan. Napagtanto ni James na si George ay hindi lamang nangangailangan ng pisikal na lunas, kundi pati na rin ng emosyonal na pagmamahal. Sa gabing iyon, habang natutulog si George sa isang malambot na kama sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ipinangako ni James na hindi lamang siya ang magpapabago sa buhay ni George. Alam niya na si George rin ang magdadala ng inspirasyon sa marami pang aso katulad niya. Pagdating sa training center, dahan-dahang binigyan ni James ng atensyon si George at ang iba pang mga rescue dogs. Ngunit iba ang naging hamon kay George. Kitang-kita ni James ang takot at kawalan ng tiwala sa mga mata ni George. Sa unang mga araw, si George ay hindi lumalapit kahit sa pagkain na inilalapit ni James. Madalas pa nga nitong tinutulak palayo ang kanyang feeding bowl, gamit ang natitirang harapang paa at tatahol kapag masyadong malapit si James. Sa kabila nito, hindi nawala ng pasensya si James. Alam niya ang tiwala ng isang hayop, lalo na ang tulad ni George na dumaan sa matinding trauma, ay kailangang buuin ng dahan-dahan. Sa unang linggo, naupo lamang si James sa tabi ni George, tahimik at kalmado, habang nag-aalay ng pagkain mula sa kanyang kamay. Hindi ito pinansin ni George sa simula. Ngunit sa ikatlong araw, nagsimulang amuyin ni George ang pagkain. Hindi nagtagal, kinain na rin ito ang pagkain, ngunit palaging nakabantay sa bawat galaw ni James. Nagsimula si James sa simpleng paghawak sa feeding bowl ni George habang kumakain ito, upang maramdaman ng aso na ligtas ito kahit nasa paligid siya. Nagdala rin siya ng mga laruan at inalok ito kay George. Ngunit kinakailangan ng higit pang oras para magpakita ng interes ang aso. Ang breakthrough ay dumating nang sinubukan ni James ang kanyang touch therapy. Ang dahan-dahang paghaplos sa likod ni George tuwing ito ay nakakakain.
Sa una, napapaatras si George. Ngunit sa paglipas ng linggo, natutunan na niya na hayaan si James na haplusin siya. Napansin ni James na natututo si George sa panonood ng iba pang mga aso sa training center. Kapag nakita niyang tinutulungan ni James ang iba pang rescued dogs, tila nagiging mas kampante si George. Isang araw, habang nagbibigay si James ng treat sa isa pang aso, lumapit si George sa kanya. Tahimik na nakatingin at tila hinihintay ang kanyang pagkain. Binigyan niya si George ng treat at doon, nagsimula ang unang simpleng trust exercise nila. Sa unang pagkakataon, pumayag si George na suotan siya ng harness para sa maikling paglalakad sa training field. Sa una, tila kinakabahan siya. Ngunit nang maramdaman niyang kalmado si James sa bawat hakbang, nagsimula siyang magtiwala. Ang bawat lakad ay naging mas maayos at unti-unting bumalik ang sigla ni George. Pagkaraan ng ilang linggo ng masusing pag-aalaga at training kay George, napansin ni James ang kakaibang personalidad ng aso. Bagamat may kapansanan ito at dumaan sa mapait na karanasan, si George ay laging nagpapakita ng malasakit sa ibang mga aso sa training center. Kapag may bagong rescue na dumating na takot o agresibo, si George ang unang lumalapit. Hindi siya natatakot kahit ang iba ay nagtatangkang magtahol o matake. Sa halip, may paraang katahimikan sa kanyang kilos na nagpapakalma sa iba. Isang araw, dinala ni James si George sa isang espesyal na sesyon kung saan naroon ang isang grupo ng mga bata na may special needs. Nais niyang makita kung paano makikisalamuha si George sa kanila. Nang una ay kinakabahan si James. Iniisip na baka matakot si George sa bagong kapaligiran. Ngunit, laking gulat niya nang si George mismo ang unang lumapit sa mga bata. May isang batang lalaki na mukhang takot sa aso noong una. Ngunit dahan-dahang lumapit si George. Naupo at tahimik na inilapit ang kanyang ulo sa kamay ng bata. Hindi nagtagal, ang batang iyon ay napangiti at hinaplo si George. Sa mga sumunod na minuto, si George ay naging sentro ng kasiyahan ng grupo. Ang kanyang pagiging kalmado at malasakit ay nagbigay ng kakaibang saya sa mga bata. Isa sa mga magulang ang lumapit kay James at nagsabing, "Ang galing ng asong ito. Parang nararamdaman niya ang emosyon ng mga tao." Dahil sa tagpong iyon, napagtanto ni James na may angking galing si George bilang therapy dog. Agad niyang isinama si George sa mas advanced na training upang mahasa pa ang kakayahan nito. Tinuruan niya si George ng iba't ibang task na ginagawa ng mga therapy dogs, tulad ng pagsunod sa mga specific na utos, pagiging maingat sa masasela na sitwasyon, at pagpapakita ng emosyonal na suporta. Hindi nagtagal, si George ay naging opisyal na therapy dog ng kanilang training center. Kasama siya sa mga outreach program ni James kung saan bumibisita sila sa mga ospital, paaralan, at mga tahanan para sa matatanda. Ang presensya ni George ay laging nagpapagaan ng pakiramdam ng mga tao, lalo na ng mga pinagdadaan ng emosyonal na hamon. Sa kabila ng kanyang kapansanan, si George ang naging ehemplo ng lakas at pagkakaroon ng layunin sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan. Dala ni George ang mensahe na ang kahit sino, hayop man o tao, ay may kakayahang magbigay ng pagmamahal at inspirasyon. Si James, habang pinagmamasdan ng aso na minsang pinabayaan at tinalapusta, ay napangiti. Ang bawat sugat ay may kwento. Si George, siya ang patunay na kaya nating bumangon, kahit ano man ang ating pinagdaanan. Ang pagdating ni George sa training center ni James ay hindi lamang nagbago sa buhay ng aso, kundi pati na rin sa direksyon ng buong misyon ni James. Napagtanto niya na marami pang hayop na tulad ni George ang nangangailangan ng second chance. Kaya, inilunsad niya ang programang Second Chances, isang espesyal na programa na eksklusibong nakatuon sa pag-rehabilitate at pag-train ng mga rescued dogs para mabigyan ng bagong layunin ang kanilang buhay. Si George ang naging mukha ng programa. Hindi maikakaila ang pagbabago sa kanya. Ang dating takot na aso na inaalipusta ng tao ay ngayon malayang tumatakbo. Kahit may isang paa na wala, puno ng kumpiyansa at handang magbigay ng saya sa iba. Sa unang araw ng launch ng program, dinala ni James si George sa isang event kung saan ipinakilala ang misyon ng Second Chances.
Habang nagkikwento si James tungkol sa kwento ng pagsagip kay George, maraming tao ang naiyak. Nakita nila kung paano ang isang asong may kapansanan ay nagkaroon ng tapang na muling magtiwala sa tao. Bukod sa therapy training, naging instrumento rin si George sa pagbibigay inspirasyon sa ibang rescued dogs sa training center. Sa tuwing may bagong dating na aso, si George ang unang lumalapit. Kumikilos na parang sinasabi, "Kaya mo to, tulad ko." Ang kanyang natural na pagiging maamo ay naging daan upang mas mabilis mag-adjust ang ibang aso. Dahil sa tagumpay ni George, maraming mga tao ang nagpakita ng interes sa programa. Dumami ang mga gustong mag-adapt ng mga rescued dogs na galing sa second chances. Marami rin ang nagbigay ng donasyon para masuportahan ang mga operasyon ng training center, lalo na ang mga gastusin sa pagkain, gamot, at rehabilitasyon ng mga bagong na-rescue. Habang nakatingin si James kay George na masayang tumatakbo kasama ang ibang aso sa training field, napangiti siya. Sa isip niya, "Hindi ko magagawa ang lahat ng to kung hindi dahil sa isang aso na pinabayaan at itinuring na walang kwenta. Salamat George, dahil ikaw ang nagpaalala sa akin kung bakit ko to ginagawa." Isang maliwalas na umaga sa training center, abala si James sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Abot langit ang sigaw ng mga aso. Isang nakagawian na niyang tunog ng umaga. Habang naglalakad siya sa malawak na open field ng James Haven for Dogs, nakikita niyang masaya ang mga asong tinuturuan ng kanyang mga staff. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang ilan sa mga bagong rescued dogs na unti-unti nang nagiging masigla. Si George, ang asong naging paborito niya, ay nakaupo sa lilim ng puno. Tahimik na nakatingin sa kanya, tila ipinapakita ang kanyang pasasalamat. Habang pinaplano niya ang susunod na training session, dumaan ang isa sa kanyang staff na si Carla. May hawak na sobre. "Sir James, may dumating pong sulat para sa inyo. Mukhang importante po," sabi ni Carla habang iniaabot ang liham. Kinuha ni James ang sobre at binuksan ito. Habang binabasa niya ang nilalaman, unti-unting nagliwanag ang kanyang mukha. Napahinto siya. Halos hindi makapaniwala sa nabasa. "We are very honored to invite you as a guest speaker at the International Dog Trainers Conference in New York City." Napaupo siya sa pinakamalapit na bangko. Hawak-hawak ang sulat. Hindi niya mapigilang ulit-ulitin ang pagbasa sa bawat linya. Siguraduhin hindi siya nagkakamali. Ang conference ay isa sa mga pinaka-prestihiyosong pagtitipon ng mga kilalang dog trainers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanyang pangalan, si James, dating tinatawag na nerd, ngayon ay kabilang sa mga makikilala sa pandaigdigang eksena ng dog training. Tila bumalik sa kanya ang lahat ng pinagdaanan niya. Mula sa panunuyan ng kanyang mga kababata, ang hirap ng pagbuo ng tiwala ng mga rescued dogs hanggang sa pagtatayo ng kanyang training center. Ngayon, ang simpleng pangarap niya ay kinikilala na ng mundo. "Hindi ako makapaniwala. Ako? Iimbitahan sa isang conference? At isa akong guest speaker? Totoo ba to?" Bulong niya sa sarili habang iniisip ang kahalagahan ng pagkakataong iyon. Agad niyang tinawag ang kanyang team at ibinahagi ang magandang balita. Ang kanyang staff ay nagpalakpakan at ilang aso ang tila sumabay sa kanilang ingay. Nagtatalon na parang naiintindihan ang kasiyahan ni James. "Sir James, deserve niyo po yan. Ang dami niyo na pong natulungan dito. It's time, malalaman na po ng buong mundo ang story mo," sabi ni Carla habang tuwang-tuwa sa balita. Hindi na napigilan ni James ang kanyang excitement. Sinumulan na niyang mag-isip ng mga isusuot, mga gagawing preparasyon, at higit sa lahat, kung ano ang magiging laman ng kanyang speech. Sa gabing iyon, kahit tapos na ang kanyang trabaho, nanatili siya sa opisina. Nag-research tungkol sa mga past conference at kung paano magbibigay ng makabuluhang mensahe. Habang nag-iisip, biglang sumiksik si George sa ilalim ng kanyang mesa. Waring inaaliw siya. Tinapik niya ang ulo nito at nagsalita. "George, ikaw ang magiging inspirasyon ng speech ko. Ikikwento ko kung paano mo ako tinuruan na huwag sumuko kahit sa mga oras na parang wala ng pag-asa. Dahil sa'yo,
Maraming aso pa ang matutulungan. Ilang araw ang lumipas, sinumulan na ni James ang proseso ng pag-aasikaso ng kanyang visa at flight. Nakatanggap din siya ng tulong mula sa mga organizers ng conference para sa kanyang travel arrangements. Halos hindi siya makapaniwala sa suporta na natatanggap niya mula sa kanyang team, mga kaibigan at maging sa mga taong tumulong sa kanya noon. Ang kanyang dating simpleng training center ay magiging kinatawan na ngayon ng husay at malasakit na mga Pilipino sa pangangalaga ng mga hayop. Habang papalapit ang araw ng pag-alis, lalong tumitindi ang kanyang excitement. Dumating ang pagkakataong ito hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga hayop na tinulungan niya. Lalo na ang mga tulad ni George, na naging simbolo ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ito na yon, bulong ni James sa sarili habang nag-eempake ng kanyang mga gamit. Napuno ng saya ang kanyang puso. Isa itong malaking hakbang para sa kanyang pangarap na maipakita sa mundo ang halaga ng pagmamahal sa mga hayop at ang kapangyarihan ng malasakit sa pagbabago ng kanilang buhay. Nagpasya si James na isama si George sa biyahe. Agad niyang sinumulan ang proseso ng pagkuha ng lahat ng kinakailangang dokumento. Tumawag siya sa isang veterinary clinic upang kumuha ng health clearance at vaccination records ni George, na mandatory para sa mga hayop na magbibiyahe sa ibang bansa. Siniguro rin niya na nakompleto ang training certification ni George bilang isang service dog, dahil plano niyang ipakita ang kahusayan nito bilang bahagi ng kanyang presentasyon sa conference. Dumating ang araw ng veterinary check-up. Habang nasa clinic, tila alam ni George na may kakaibang mangyayari. Tahimik ito habang sinusuri ng doktor. Ngunit ang buntot nito ay bahagyang kumakawag. Isang palatandaan ng kanyang kaginhawaan sa piling ni James. Malusog naman si George, sabi ng veterinaryo. Sigurado ako magiging maayos ang biyahe ninyo. Nakangiti si James habang kinukuha ang mga papeles. Pakiramdam niya, mas handa na sila kaysa dati. Pagbalik sa training center, nagbigay siya ng huling briefing sa kanyang team. Siniguro niyang maayos ang pamamahala ng operations habang wala siya. Alagaan niyong mabuti ang mga aso habang wala ako. Si George, pati na rin ako, ay magpapakita sa mundo kung paano natin kayang magbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga hayop. Sabi niya, tumango ang lahat, na tila mas excited pa sa kanilang boss. Habang ang araw ng flight ay papalapit, lalong naramdaman ni James ang kahalagahan ng pagdadala kay George. Alam niyang hindi lang ang kanyang kwento ang ibabahagi niya sa conference, kundi ang kwento ng bawat hayop na kailanman ay hindi sumuko, sa kabila ng sakit at pagsubok. Sa huling gabi, bago ang kanilang biyahe, naupo si James sa tabi ni George habang ang aso ay nakahiga sa kanyang paa. Tumingala siya sa langit na puno ng bituin. Bukas, George, ipapakita natin sa mundo na kaya ng tulad mo na magbigay ng inspirasyon. Isa ka ng bayani, sabi niya habang hinaplos ang likod nito. Tumahol si George ng malumanay, tila sumasang-ayon. Dumaan ang gabi ng may pananabik, at sa pagmulat ng umaga, handa na si James at George na simulan ang kanilang malaking paglalakbay. Maagang dumating si James at George sa airport, puno ng excitement para sa kanilang biyahe patungong New York. Hawak ni James ang lahat ng kinakailangang dokumento, passport niya, mga papeles ni George bilang certified service dog, at ang clearance mula sa kanilang veterinarian. Suot ni George ang kanyang special na harness na may nakasulat na Service Dog in Training, upang ipaalam sa lahat na siya ay may mahalagang papel. Habang naglalakad sila papunta sa check-in counter, napansin agad ni James ang ilang mga pasaherong tumitingin kay George. Ang ilan ay may halong pagkataka, at ang iba naman ay may kakaibang tingin ng pagkasuklam. Habang papalapit sa counter, narinig niya ang isang grupo ng kabataang babae na nagbubulungan. Tingnan mo yung aso, ang pangit, wala pang isang paa. Bakit pa kasi dinala? Sabay sabing may halong tawa. Hindi pinansin ni James ang mga ito, ngunit ramdam niya na tila iniinsulto ang kanyang alaga. Binaba niya ang tingin kay George na naglalakad na maayos sa tabi niya. George, huwag mo silang pansinin. Mas importante kung ano ang kaya natin gawin. Pagdating sa counter,
Inabot ni James ang kanilang mga dokumento sa empleyado. Good morning po. Mag-check-in lang po para sa flight ko. Ito po yung mga travel documents para sa service dog ko, na si George. Sabi niya nang may ngiti. Ngunit kapansin-pansin ang seguntong pagdadalawang isip ng empleyado bago kunin ang mga papeles. Napansin ni James ang kunot sa noo ng empleyado habang sinusuri ang mga dokumento. Sir, sigurado po ba kayong okay lang na isama yung aso ninyo sa flight? Hindi po kasi ito pangkaraniwang sitwasyon, lalo na at may kondisyon siya. Huminga ng malalim si James bago sumagot. Oo, sigurado ako. Trained service dog si George. Mabait, kalmado, disiplinado, at nakapag-travel na siya before. At lahat ng mga necessary documents na nandito. E-check mo na lang ulit kung hindi ka sigurado. Habang muling tinitignan ng empleyado ang mga papeles, naramdaman ni James ang pagkadismaya. Sa kabila ng maayos niyang pagsunod sa mga proseso, tila may alinlangan pa rin ang mga tao sa harap niya. Maya-maya, isang supervisor ang lumapit. Marahil ay tinawag ang empleyado. Kalmado pa ring ipinaliwanag ni James ang sitwasyon. Sir, service animal po ba ito? Medyo unusual lang kasi ang kondisyon ng aso ninyo. Alam niyo po, baka makaapekto sa ibang pasahero. Sabi ng supervisor. Nag-init ang tenga ni James. Ngunit pinanatili niya ang respeto sa tono ng kanyang sagot. Unusual? Ipabulbo si George kahit po nawawala pa ang isa niyang paa. Please lang po, hindi po to abot sa mga appearance lang. Andito siya para tulungan ako. At sinisigurado ko sa inyo na well-behaved tong aso na to. Sa wakas, matapos ang ilang minutong pakikipag-usap, pinayagan din si George na magpatuloy. Ngunit habang papunta na sila sa security check, naramdaman ni James ang mabigat na mga tingin ng iba pang pasahero. Maraming bulungan ang narinig niya. Ano ba naman yan? Magdadala pa ng ganong aso sa eroplano? Nakakahiya naman. Baka maging sagabal pa. Hindi niya maitatangging masakit ang mga naririnig. Ngunit, pinili niyang manatiling tahimik. Si George, sa kabila ng lahat ng bulungan at titig, ay naglalakad pa rin ng tahimik at maayos. Parang walang naririnig. Yon ang nagbigay kay James ng lakas. Pagdaan sa security check, muli silang hinarang ng isa pang empleyado. Sir, are you sure this dog can handle a long flight? I mean, baka hindi siya komportable kasi may kampansanan siya. Marahan ngunit matibay ang sagot ni James. Salamat po sa concern niyo, sir. Pero, trained dog po tong si George. Hindi lang po siya service dog. Partner ko po siya. Sana po, respetuhin niyo po iyon. Matapos ang inspeksyon, tuluyan na silang nakalampas. Habang papunta sa boarding gate, tumigil saglit si James upang lumuhod sa tabi ni George at haplusin ito. You're doing great, George. Isang hakbang na lang at nasa eroplano na tayo. Konting tiis pa. Tumayo si James at magkasama nilang hinarap ang susunod na hamon. Sa isip ni James, malinaw ang kanyang misyon. Hindi lang sila lilipad para sa conference. Lilipad sila upang ipakita sa mundo na ang mga tulad ni George ay karapat-dapat sa respeto, pagmamahal at pagkilala. Pagpasok pa lang ni James at ni George sa loob ng eroplano, ramdam na niya ang mga nagtuturoang tingin ng ibang pasahero, habang maingat niyang hinahatak ang carrier ni George at tinitiyak na maayos ang harness nito. Naririnig niya ang ilang pabulong na salita. Ano ba naman yan? May dalang aso? Ang sikip na nga dito eh. Parang delikado yan. Baka makagat pa. Bagamat walang direktang nagsasalita sa kanya, ang bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa kanyang damdamin. Nang mahanap nila ang kanilang upuan, maingat niyang inayos si George sa ilalim ng kanyang upuan, kung saan ito nakatali sa isang espesyal na strap. Si George, tulad ng dati, ay kalmadong nakaupo. Walang imik, parang walang pakialam sa paligid. Ngunit alam ni James, naramdam din ng kanyang alaga ang tensyon sa paligid. Habang nauupo si James, nilapitan siya ng isang flight attendant. May hawak na listahan at nakakunot ang noon. Sir, may ilang pasahero po na nagrereklamo tungkol sa aso niyo. Sigurado po ba kayong hindi ito magiging abala? Baka mag-ingay o magdulot ng problema yan eh. Huminga ng malalim si James bago sumagot.
pilit na pinapanatili ang kanyang kalmado. Ma'am, si George po ay isang service dog. He's been trained to behave in public spaces and I have all the necessary documents with me. Hindi po siya magiging problema, I assure you. Sa halip na babawasan ng tensyon, tila hindi pa rin kumbinsido ang flight attendant. Pasensya na po sir ha, may iba kasi talagang hindi komportable sa hayop sa eroplano. Baka po kasi magkaroon tayo ng issue mamaya. Napansin ni James ang isang matandang babae sa upuan malapit sa kanila. Nakataas ang kilay habang binubulong sa katabi. Bakit kasi pinapayagan ang mga ganyang aso? Ang dami ng bawal sa eroplano tapos ngayon pati aso ay sinasama. Tahimik lang si James. Ngunit kita niya sa gilid ng kanyang mata na ang isang bata sa kabilang aisle ay nakatingin kay George. Ang bata ay mukhang interesado. Walang alinlangan at ngumiti pa nang makita si George. Tumango si James at binigyan ng maliit na ngiti ang bata. Kahit na ang paligid ay puno ng mga matang nagdududa at nagkikimkim ng diskriminasyon. Habang papalapit ang oras ng paglipad, ramdam ni James ang bigat ng sitwasyon. Sinandal niya ang ulo sa upuan, hinaplos ang ulo ni George at bumulong. Kaya natin to George. Di sila nakakaintindi. Pero okay lang. Alam natin ang dahilan kung bakit tayo nandito. Sa kalagitnaan ng mga bulungan at masamang tingin, nanatiling tahimik si George. Isang halimbawa ng tiyaga at lakas ng loob. Ngunit para kay James, ang tahimik na diskriminasyong nararanasan nila ay isang paalala kung bakit mahalaga ang kanyang misyon. Ang ipaalam sa mundo na ang mga tulad ni George ay mahalaga, hindi lamang bilang isang aso, kundi bilang bahagi ng pagbabago sa pananaw ng lipunan. Nang magsimula ng gumalaw ang eroplano, pinikit ni James ang kanyang mga mata. Iniisip ang conference at kung paano gagamitin ng lahat ng ito bilang inspirasyon para sa kanyang magiging talumpati. Sa kabila ng lahat, alam niyang ang biyahe nilang iyon ay higit pa sa simpleng paglipad. Ito ay isang hakbang patungo sa mas malawak na pangunawa at pagtanggap para sa mga tulad ni George. Ang flight ay nagsimula ng tahimik at maayos, habang ang karamihan ng mga pasahero ay abala sa pakikipag-usap, panonood ng in-flight movies o pagtulog. Nakaupo si James sa kanyang pwesto kasama si George na kalmadong nakahiga sa ilalim ng upuan. Lumipad ang eroplano sa maaliwalas na kalangitan. At tila wala nang mas hihilingin pa si James kundi ang makapunta sa conference ng ligtas. Ngunit sa kaligitnaan ng biyahe, biglang may nangyari sa cockpit. Ang piloto, na abala sa pagtutok sa mga instrumento, ay biglang hinawakan ng kanyang dibdib. Napasigaw ang co-pilot. Captain, what's happening? Ngunit bago pa makasagot ang piloto, bigla itong bumagsak sa kanyang upuan. Humihingal at hawak-hawak ang kanyang puso. Isang nakababahalang tunog ang sumunod mula sa mga alarma ng eroplano. Nagtangka ang co-pilot na kunin ang kontrol, ngunit tila hindi ito nagtagumpay. Biglang nagkaroon ng electrical failure sa cockpit at nag-wild ang control system. Nagsimulang umangat ng sobrang taas ang altitude ng eroplano. Sa bawat segundo, nagbababala ang mga alarm sa cockpit at cabin. Sa cabin, nagsimula ng magpanik ang mga pasahero. Naramdaman ni James ang biglaang pagbabago sa temperatura at presyon. Napahawak siya sa upuan, habang si George ay agad na bumangon mula sa kanyang pagkakahiga, tila nararamdaman ang nalalapit na panganib. Kasabay ang pagbaba ng oxygen level sa eroplano, isa-isang nawala ng malay ang mga pasahero, kasama na si James. Narinig niya ang mahihinang sigaw ng ilang tao bago tuluyang dumilim ang lahat. Samantala, ang eroplano ay patuloy na tumataas sa altitude na higit sa ligtas na antas. Ang mga oxygen mask ay bumagsak mula sa kisame. Ngunit dahil wala ng malay ang karamihan ng mga pasahero, hindi ito nagamit. Ang mga flight attendant ay nawalan din ng malay. Ang co-pilot ay wala na ring magawa. Bumagsak na rin sa kanyang upuan dahil sa kakulangan ng oxygen. Sa gitna ng katahimikan, si George ang tanging nanatiling gising. Bilang isang trained service dog, alerto siya sa anumang pagbabago sa paligid. Ramdam niya ang pangangailangan na kumilos, kahit na hindi niya lubos na nauunawaan ang lawak ng sitwasyon. Sa puntong ito, siya na lamang ang natitirang pag-asa ng eroplano.
Habang ang eroplano ay patuloy na nakakaranas ng kritikal na sitwasyon, nagmistulang tahimik ang mundo. Ang makina ay umaalulong, ngunit walang ibang tao ang gumagalaw. Si George, sa kanyang pagiging alagang may espesyal na pagsasanay, ay nagpakita ng tapang at determinasyon. Lumapit siya kay James. Hinila ang kanyang harness gamit ang uso. Sinusubukan siyang gisingin. Ngunit nang makita niyang walang reaksyon si James, bumaling siya sa unahan ng eroplano. Tila nararamdaman ang pangangailangang maghanap ng solusyon. Ang tahimik na eroplano ay naging entablado para sa hindi inaasahang bayani. Si George, ang asong minsang inapi, ngunit ngayon ay haharap sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay. Sa gitna ng patuloy na pag-uga ng eroplano, si George lamang ang nanatiling gising, habang ang iba ay nawalan na ng malay dahil sa kakulangan ng oxygen. Ramdam niya ang tensyon sa paligid. Ang tahimik na paghinga ng mga pasahero, ang mga ilaw na nagkikislapan at ang malalakas na tunog ng alarma mula sa cockpit. Ang kanyang mga tenga ay nakatuon sa bawat tunog, habang ang kanyang utak ay abala sa paghahanap ng solusyon. Una niyang sinubukan gisingin ang kanyang amo. Gumabang siya papunta kay James at gamit ang kanyang malamig na nguso, marahan niyang tinulak ang mukha nito. Umaasa na magising siya. Nang hindi ito gumalaw, sinimulan niyang hatakin ang harness ni James, gamit ang kanyang ngipin upang ilipat ito sa mas komportableng posisyon. Ngunit kahit anong pilit, nanatiling walang malay si James. Hindi nagpatinag si George. Ang kanyang instinct bilang isang trained service dog ay nagsabi sa kanya na kailangan niyang kumilos. Tumingin siya sa paligid, sinusuri ang sitwasyon. Hanggang sa mapansin niya, ang ingay ng alarma ay nanggagaling mula sa unahan na bahagi ng eroplano, ang cockpit. Tumayo siya, naglakad patungo roon, at gamit ang kanyang nguso, binuksan ang pinto na nakalahati lamang ang pagkakasara. Pagpasok niya, nakita niyang wala ring malay ang co-pilot. Ang mga kontrol ay nagkikislapan, at ang malalaking screen ay nagpapakita ng mga babala. Sa kabila ng pagiging aso, tila naintindihan ni George ang bigat ng sitwasyon. Naalala niya ang mga pagsasanay na ginawa ni James noong tinuturuan siya kung paano tumugon sa mga emergency scenarios, tulad ng pag-activate ng mga simpleng mekanismo at pag-alerto sa mga tao. Ginamit niya ang kanyang nguso upang maabot ang isang maliit na switch na malapit sa co-pilot seat. Hindi niya alam ang eksaktong gamit nito, ngunit naalala niya ang training na nagsasabi na dapat iwasan pindutin ang mga kumikislap na pula. Sa halip, hinanap niya ang mga neutral-colored buttons na tila may kaugnayan sa stabilizing systems. Sa bawat kilos niya, naramdaman ni George ang bahagyang pag-stabilize ng eroplano. Sa kabila ng ingay ng alarm, ginamit niya ang kanyang mga paa upang abutin ang ibang levers na hindi niya maabot ng uso. Paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili ang mga simpleng command ni James noong training. George, push. George, hold. Habang abala si George, nakatingin siya sa headset na nakapatong malapit sa dashboard. Napansin niyang ito ay isang bagay na dati nang ginamit ni James habang nagpa-practice sa mga simulated scenarios. Inilapit niya ang headset gamit ang kanyang mga nguso at sinimulan itong kagatin. Nagbabadyang gamitin ito sa susunod na hakbang. Sa kabila ng mga bagay na hindi niya lubos na nauunawaan, si George ay kumilos ng may tapang at determinasyon. Umaasa ang bawat kilos niya ay makakapagligtas ng lahat ng nasa eroplano. Habang patuloy na nag-iingay ang alarm, isang bagay lang ang malinaw sa kanya. Ang buhay ng kanyang amo at ng iba pang pasahero ay nakasalalay sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkilos, aksidenteng na-activate niya ang communication system. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ng isang tao mula sa ground control. "This is ground control flight 782. Do you copy? We've lost communication with the cockpit. Repeat, do you copy?" Natahimik si George, ngunit ang tahol niyang malakas at sunod-sunod ang naging tugon. Sa una, naguluhan ang ground control. "Is anyone there? Why do I hear a dog? If there's anyone conscious, please respond." Nagpatuloy si George sa pagtahol. Hindi niya lubos na naiintindihan ang sinasabi sa kabilang linya, ngunit tila alam niya na ito ang tamang gawin. Sa wakas, naisip ng ground control na baka isang trained service dog ang nasa linya. "If this is a trained service dog, bark 1 for yes." Sabi ng operator,
Tumahol si George ng isang beses, sapat upang magpatuloy ang komunikasyon. Sa kabilang linya, nagbigay ng malinaw na mga tagubilin ang ground control. Okay, dog. Listen closely. If there's anyone unconscious, stabilize the plane first. Push the green button with your paw. Find it near the center of the controls. It should stop the alarms. Sinunod ni George ang utos. Hinanap ang green button sa gitna ng mga flashing lights, inilapit niya ang kanyang paa at marahan itong itinulak. Biglang tumigil ang alarm at naramdaman niya na bumalik ang konting katahimikan sa paligid. Good job. Now listen. We will guide you step by step. Do you see a lever to the left of the green button? Bark once if you do. Tumahol muli si George, ipinapakita ang kanyang pagtugon. Push it downward gently. That should help stabilize the altitude. Take your time and don't panic. Gamit ang kanyang uso, sinimulan ni George ang paggalaw sa lever. Hindi ito madali. Ngunit sa bawat tulak ay unti-unting bumababa ang altitude ng eroplano sa mas ligtas na level. Habang ginagawa niya ito, patuloy ang boses ng ground control umaalalay sa kanya. Sa wakas, matapos ang ilang minuto ng matyagang pagsunod sa mga tagubilin, na-establish ni George ang eroplano. Bagamat hindi pa sila ganap na ligtas, ang ground control ay may kontrol na ngayon sa autopilot system. You did it, dog. Great work. Stay calm. Help is on the way. Sa puntong ito, si George ay humihingal ngunit nanatiling alerto. Napatingin siya sa kanyang amo, na nananatiling walang malay. Tahimik niyang sinamahan si James, inilapat ang kanyang ulo sa braso nito, tila nagpapahiwatig na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para iligtas ang kanilang buhay. Habang nagpatuloy ang biyahe sa ilalim ng kontrol ng ground control, nagsimula ng kumilos ang mga emergency team upang salubungin ang eroplano. Alam ni George na hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa sandaling iyon, napakita niya kung ano ang kakayahan ng isang asong may lakas ng loob at malasakit sa kanyang mga mahal sa buhay. Nang ang eroplano ay tuluyan nang nailagay sa ligtas na altitude at naipasailalim sa kontrol ng ground control, nagsimula nang magkamalay ang mga pasahero. Isa-isang nagising ang mga ito, kasabay ng unti-unting bumabalik na tahimik sa loob ng kabin. Napansin ng mga flight attendant na nawala na ang ingay ng alarm at ang eroplano ay tila nasa mas maayos na kalagayan. Si James, bagamat medyo nanghihina pa, ay unang bumaling kay George na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Hawak pa rin ang headset gamit ang kanyang uso. Pilit niyang inalala ang mga nangyari bago siya nawalan ng malay. Ngunit wala siyang ideya kung paano nila nalampasan ang kritikal na sitwasyon. George, anong nangyari? Mahina niyang tanong habang hinihimas ang ulo ng aso. Ilang sandali pa, lumapit ang co-pilot, na ngayon ay bumangon na rin mula sa pagkakawalang malay. Halata ang kanyang pagtataka habang sinasabi, "Hindi ko alam kung paano nangyari ito, pero parang ang asong ito ang gumawa ng lahat." Napatigil ang lahat ng pasahero sa narinig. Sa una, hindi sila makapaniwala. Ngunit nang ipaliwanag ng co-pilot kung paano na-activate ang communication system at kung paano tumugon ang aso sa mga utos mula sa ground control, unti-unting napuno ng gulat at pagkabilib ang eroplano. Yung George? Yung aso? Bulalas ng isang pasahero, hindi makapaniwala. Imposible, pero paano? Tanong ng isa pa, habang pilit iniisip kung paano nagawa ng isang aso ang ganoong kabayanihan. Sa kalagitnaan ng kanilang usapan, ang ground control ay nagpadala ng mensahe sa eroplano. Gamit ang speaker at sinabi ng operator, "To everyone on board Flight 782, we want you to know that your lives were saved by the actions of a remarkable service dog named George. Without him, stabilizing the plane would not have been possible. He's a hero." Tumahimik ang buong eroplano saglit, bago ang sabay-sabay na palakpakan at pagbunyi ng mga pasahero. Marami ang napaluha, hindi makapaniwala na ang aso na una nilang tinignan ng mababa ay siya palang magliligtas sa kanilang buhay. Ang matandang babae na unang nagtaas ng kilay sa presensya ni George ay tahimik na tumingin sa kanya. Bumuntong hininga siya at nagsalita kay James. "Pasensya na kung hinusgahan ko siya kanina.
Akala ko, sagabal lang siya. Pero siya pala ang bayani natin. At inaamin kong nagkamali ako. Napatigil si James. Hawak-hawak ang ulo ni George habang iniisip ang lahat ng pinagdaanan nila. Hindi niya napigilan ang sariling mapaluha. George, ginawa mo yun? Niligtas mo kami? Mahina niyang sabi habang tahimik na inaangat ni George ang kanyang ulo. Tumahol lang isang beses na parang sumasagot ng oo. Nang tuluyan ng maglanding ang eroplano, sinalubong sila ng mga emergency personnel. Ang lahat ng pasahero ay ligtas na naibaba. Ngunit bago sila tuluyang lumabas, hindi napigilan ng mga tao na magbigay ng pasasalamat kay George. Marami ang yumuko, tumapik sa ulo ng aso at nagbigay ng papuri. Ang ilan ay kinuhanan pa siya ng larawan, habang ang iba naman ay tumulong kay James sa pagbuhat sa kanyang bag at sa pag-aalaga kay George. Habang sila ay pababa sa eroplano, isang bata ang lumapit kay George. Niyakap siya at nagsabi, "Thank you, hero dog. You saved us." Sa mga sandaling iyon, nawala ang lahat ng pagod ni James. Ang dating diskriminasyon kay George ay napalitan ng pagkilala at respeto mula sa mga taong minsang nanghusga sa kanya. Nagsimula na ang paglalakbay patungo sa mas malalim na pagtanggap at pagkilala sa isang aso na dati ay inabandon na at itinuring na walang halaga. Matapos ang matagumpay na paglapag ng eroplano, mabilis na kumalat ang kwento ni George. Isa sa mga pasahero ang agad na nagbahagi ng buong kwento sa social media. May kasamang larawan ni George na nakaupo sa tabi ni James. Pagod, ngunit kalmado. Sa caption, isinulat niya, "This is George, the dog who saved all of us on Flight 782. A true hero." Hindi nagtagal, nag-viral ang post. Sa loob lamang ng ilang oras, umabot na ito sa libo-libong shares at likes na may mga komento mula sa iba't ibang tao sa buong mundo. Ang iba ay nagulat, ang iba ay naiyak, at karamihan ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat at paghanga kay George. Naglabasan ng mga artikulo mula sa malalaking media outlets. May video rin na inilabas ang ground control kung saan maririnig ang mga tahol ni George habang sumusunod sa kanilang tagubilin. Ang hindi makapaniwalang operator ay nagsabi pa, "We've trained to handle emergencies, but never in my career did I think I'd work with a dog to stabilize a plane. George is truly one of a kind." Sa bawat sulok ng social media, naging simbolo si George ng tapang at determinasyon. Maging ang mga hayop na may kapansanan ay nagsimulang pag-usapan sa mas positibong pananaw. May mga tao pang nagsabi na sila mismo ay na-inspire na mag-adapt ng mga rescue dogs dahil sa kwento ni George. Samantala, si James ay nagulat sa lawak na naging epekto ng kwento ng kanyang alaga. Habang siya ay nagpapahinga kasama si George sa kanilang temporary accommodation sa New York, walang tigil ang pag-ring ng kanyang telepono. May mga interviews mula sa malalaking news channels, tawag mula sa mga animal advocacy groups at maging mula sa ilang celebrity na nais tumulong sa kanyang advokasya. Hindi maipaliwanag ni James ang kanyang nararamdaman. Habang ina-upload niya si George, bumulong siya. "Hindi ko akalain na magiging ganito kalaki ang apekto mo. Pero alam ko, deserve mo to. Isa kang tunay na bayani, George." Sa sumunod na araw, dumagsa ang press sa harap ng kanilang hotel. Isang reporter ang nakipag-usap kay James habang nasa tabi niya si George. "Mr. James, ano ang masasabi ninyo sa nangyaring viral response sa kwento ni George? Expected niyo po ba ito?" Tanong ng reporter. Ngumiti si James. Marahang tinapik ang ulo ni George. "To be honest, I didn't expect this at all. George isn't just a dog to me. He's a family. I rescued him, but in truth, he's the one who's been saving me every single day. What he did on that plane just proves that every dog, no matter their background or condition, has a purpose." Ang sagot na iyon ay nagbigay inspirasyon sa marami. Si George ay hindi na lamang aso ni James. Naging simbolo siya ng pag-asa at malasakit sa buong mundo. Habang patuloy na kumakalat ang kwento ni George, unti-unting nararamdaman ni James na hindi na ito simpleng personal na tagumpay. Isa itong misyon. Isang pagkakataon na baguhin ang pananaw ng mundo tungkol sa mga hayop, lalo na ang mga tinuturing na imperfect. Ang balita tungkol sa kabayanihan ni George ay mabilis na kumalat hindi lamang sa buong bansa
kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang dating diskriminasyon at pag-aalipusta na naranasan niya ay napalitan ng paghanga at respeto. Sa loob lamang ng ilang linggo, natanggap si George bilang isang pambansang bayani at maraming grupo mula sa mga animal welfare organizations hanggang sa mga gobyerno ang nagbigay pugay sa kanyang nagawa. Sa New York City, inorganisa ang isang engrandeng seremonya upang parangalan si George. Idinaos ang event sa Central Park, isang lugar na sadyang simboliko para sa mga hayop at kalikasan. Daan-daang tao ang nagtipon upang makita ang unveiling ng isang estatwa na itinayo bilang pagkilala kay George. Ang estatwa ay nililok sa bronze at nagpapakita kay George sa kanyang karaniwang postura. Kalmado, ngunit matatag, na may harness na nagtatampok ng badge bilang service dog. Habang binibigkas ng mayor ng New York City ang kanyang talumpati, hindi napigilan ni James na maging emosyonal. Nakaupo sa tabi niya si George. Suot ang kanyang pinarangalang harness na may nakalagay na medalya mula sa gobyerno. Tumahol ng mahina si George na para bang sumasagot sa mga papuri na ibinibigay sa kanya. To George, a hero whose courage and intelligence saved countless lives, we dedicate this statue, a symbol of what resilience, love, and trust can achieve. George has shown us that even those who are overlooked and underestimated can rise to be the greatest among us. Pagkatapos ng talumpati, hinila ni James ang harness ni George at mahinang bumulong. Tingnan mo yan, George. Isa kang inspirasyon. Hindi mo lang ako niligtas. Binago mo ang pananaw ng mundo tungkol sa mga tulad mo. Naging highlight ng seremonya ang unveiling ng estatwa. Habang inilalantad ito, ng paghanga ang maririnig mula sa mga tao. Sa base ng estatwa ay may nakasulat na, To George, the hero who taught the world that courage knows no bounds. Pagkatapos ng seremonya, isang reporter ang lumapit kay James. Sir James, how does it feel knowing that your dog is now a global hero? Tanong ng reporter. Ngumiti si James, hawak-hawak ang ulo ni George habang sinasagot. I've always known George was special. He's been my partner, my inspiration, and now, he is the world's hero. But to me, he's still the same loyal dog who chose to trust me despite everything that he went through. This statue is for him, but it's also for every animal out there who's waiting for someone to believe in them. Ang statwa ni George sa New York City ay naging tanyag at pinuntahan ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Ang araw na iyon ay hindi lamang isang pagdidiwang ng kabayanihan ni George, kundi ng pagmamahal at respeto sa lahat ng hayop. Nagsilbing inspirasyon si George na ang bawat nilalang, gaano man kaliit o anuman ang kanilang pinagmulan, ay may kakayahang gumawa ng dakilang bagay. Matapos ang kabayanihan ni George, agad ding napansin ng mundo ang mahalagang papel ni James sa kwento. Ang dating nerd na minamaliit ng kanyang mga kababata ay ngayon ay tinuturing na isang inspirasyon sa larangan ng animal advocacy. Hindi maikakaila na kung hindi dahil sa dedikasyon at pagmamahal ni James sa mga hayop, lalo na sa mga tulad ni George, hindi magiging posible ang kanilang kwento. Isang buwan matapos ang insidente, inimbitahan si James sa isang espesyal na seremonya sa New York City Hall. Pinuno ito ng mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang organisasyon, kabilang ang animal welfare advocates, government officials, at media. Nakasuot ng maayos na suit si James habang kasama si George. Nasuot ang isang custom-made harness na may inskripsyong Hero Dog. Sa harap ng malaking audience, ipinakilala ang kanilang kwento. Tumayo si James sa entablado habang tahimik na nakaupo si George sa tabi niya. Nakatingin sa kanyang amo na parang alam niya ang sandaling iyon ay mahalaga. Ladies and gentlemen, simula ng tagapagkilala. Today, we honor not just a remarkable dog, but also the man who saw his potential and never gave up on him. Let us give a warm round of applause to James, whose dedication to rescuing and training animals has changed countless lives, including ours. Nagsimula ang malakas na palakpakan. Naramdaman ni James ang init na suporta mula sa mga tao. Isang bagay na hindi niya inakala noong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang advokasya. Lumapit ang mayor ng New York City at inabot sa kanya ang isang plaque na nakasulat,
in recognition of your unwavering commitment to animal welfare and the extraordinary partnership that saved lives, we present you with the Humanitarian Award for Animal Advocacy. Habang hawak ni James ang plaque, nagsimula siyang magsalita. Noong una kong makita si George sa kalye, hindi ko inakala na siya ang magbabago. Hindi lang sa buhay ko, kundi pati na rin ng napakaraming tao. Hindi ko tinuring na burden ng isang aso na may kapansanan. Sa halip, nakita ko ang lakas ng loob at kakayahan niya na makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Ang araw na iyon ay nagpaalala sa ating lahat na bawat buhay, tao man o hayop, ay may halaga. Sa sandaling iyon, dumaan si George sa gilid ni James at tumahol lang isang beses, na tila nagpapaalala sa lahat ng naroon na kahit siya ay isang aso lamang, nagawa niyang magturo ng malaking leksyon sa mundo. Nagkaroon ng mas malakas na palakpakan, at hindi maikakaila na maraming tao ang napaluha sa kanilang kwento. Sa pagtatapos ng seremonya, maraming tao ang lumapit kay James upang magpasalamat. Isang batang babae na may dalang maliit na aso ang lumapit sa kanya at nagsabi, "Thank you, Sir James. Because of George, I told my mom I want to adopt a dog just like him." Naging malinaw sa araw na iyon na hindi lamang si George ang bayani. Si James, bilang tagapag-alaga, guro, at tagapagtanggol ng mga hayop, ay naging inspirasyon ng mundo upang mas mahalin ang mga nilalang na minsang kinalimutan o tinuring na wala ng halaga. Sa kanyang puso, alam niya na ang seremonya ay hindi lamang tungkol sa kanya o kay George. Ito ay tungkol sa mensahe ng pag-asa, malasakit, at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Makalipas ang ilang linggo, mula nang mangyari ang insidente sa eroplano, patuloy pa rin ang pag-usbong ng kwento ni George sa bawat sulok ng mundo. Ang dating tinutukso at minamaliit na aso ay naging simbolo ng tapang at kabutihan. At higit sa lahat, isang paalala na ang tunay na halaga ng isang nilalang ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o kalagayan. Maraming rescue organizations ang nagsagawa ng mga kampanya na inspirasyon ng kwento ni George. Tinawag itong The George Initiative, na naglalayong hikayatin ng mas maraming tao na magampon ng mga asong galing sa lansangan o may kapansanan. Isa sa mga pinakatanyag na slogan ng kampanya ay, "Every dog deserves a second chance, just like George." Sa buong mundo, nadagdagan ang bilang ng mga nag-aampon ng mga asong dating inambundo na. Ang mga animal shelters ay nakatanggap ng suporta mula sa publiko, at maraming rescue dogs ang nagkaroon ng pagkakataon na muling magmahal at mahalin. Maging ang industriya ng aviation ay naglabas ng pahayag. Nagsasagawa ng mga bagong patakaran para mas maging inclusive at supportive sa mga service animals at kanilang mga tagapag-alaga. Ipinagutos ng maraming airlines ang pagsasanay sa kanilang mga crew para sa tamang pakikitungo sa mga hayop na nasa serbisyo. Sa Pilipinas, kung saan nagsimula ang kwento ni George, ang James Haven for Dogs ay hindi na lamang isang simpleng training center. Ito ay naging sentro ng inspirasyon at pag-asa para sa mga nangangailangan ng tulong, tao man o hayop. Maraming volunteers ang lumapit kay James, nag-aalok ng tulong upang mapalawak ang kanyang misyon. Sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, tahimik pa rin si George, nakaupo sa tabi ni James habang pinapanood nila ang balita tungkol sa epekto ng kanyang kabayanihan. Napangiti si James habang hinahaplos ang ulo ng kanyang alaga. "George, tingnan mo to. Hindi lang buhay ang nailigtas mo. Nagbago ka rin ng pananaw ng maraming tao." Tumahol si George, at sa mga mata nito ay mababasa ang kasiyahan. Hindi dahil sa parangal na natanggap, kundi dahil natupad ang misyon nitong protektahan ang kanyang pinakamamahal na amo at ang iba pang mga tao. Habang lumilipas ang panahon, hindi lamang naging kwento ang kabayanihan si George. Naging kwento rin ito ng pagmamalasakit, pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, at pagpapakita na bawat nilalang, anuman ang kanilang itsura o kalagayan, ay may kakayahang magdala ng pagbabago sa mundo.